So, first, i-define natin, ano ba ang cancer? Ang cancer ay isang abnormal na cell growth. So normally, ang isang normal cell, sila ay nag-divide, tapos sila ay normal ang orderly ang kanilang pag-divide, tapos namamatay sila. Ang tawag doon ay apoptosis. Subalit, ang isang abnormal cancer ay nag-grow sila uncontrolled. At defective ang mga growth, iba-ibang mga shape, size, at nagiging mabilis ang kanilang abnormal growth at mabilis ang pagkalat, parang apoy. Pag nagliyab, mahirap masuko. Yan ang cancer. Kaya kinatatakutan, una-una, tahimik lang siya at hindi mo alam na may cancer ka. Usually, lahat daw tayo ay may cancer cells sa ating katawan. Ito ay hindi nadidetect kapag hindi pa billions ng cancer cells ang na-develop sa ating katawan. Until maging billions na production sa ating katawan at abnormal na at hindi na makontrol, dun pa lang siya madidetect sa mga laboratory. So yan ay isang bagay na dapat malaman ng ating mga viewers. This is an important information. Okay. What causes cancer? Number one, exposure to carcinogens. Ang carcinogens, mga pagkain na kinakain natin madalas. For example, mga preservatives na present sa mga processed meat, sugar, mga acidic foods. Kung ikaw ay mahilig mag-barbecue, yung mga charcoal effect pala na galing sa barbecued food, ay carcinogens ang tawag doon. So, mga preservatives, so, mga synthetic foods, mga MSG, magic sarap na mga ketchup, na ginagamit natin mga ingredients, mga sausawan, yan ay marami mga carcinogenic product na hindi tayo aware na kapag marami ang consumption natin, exposure doon ng ating katawan, ito mga kinakain natin na ito ay dumadami ang mga free radicals sa ating katawan hanggang sirain na nito ang DNA na responsible para yung mag-divide ng tama, orderly, yan ang DNA natin, nag-mutate, na siya nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng cancer dahil ang cells na ito ay nagsisimulang mag-divide out of control kapag sobrang exposure na sa mga carcinogenic foods na kinakain natin. Nagiging abnormal, nagiging defective ang mga cell growth, mabilis dumami, mag-grow, at kumalat sa ating katawan hanggang sa ito'y sirain ang mga organs natin mula sa stage 1 hanggang stage 4. Yan ang cancer. Sa stage 1 local lang siya, stage 2 sa surrounding tissues, stage 4, stage 3 sa mga lymph nodes, stage 4 kalat na sa lahat ng organs. So at an early stage ng cancer, pag na-detecto ay dapat ito ay masuko na parang isang apoy, huwag nang ipakalatin dahil kahit na anong gusto mong mabuhay, kung kalat na, sira na ang lahat ng organs natin, ay mas mahirap ng masuko or mapaglabanan. So, kailangan tayo ay aware. Pag may nararamdaman na tayo, panghihina, usually ang tinitira, madaling mapagod, nanghihina. At syempre, mga bukol, yan ang mga signs and symptoms, may mga bleedings, ay kailangan huwag nating i-ignorin hanggang sa ito ay maging stage 4. Dapat aksyonan na agad. Okay, ang toxin plus acid equals cancer. Dapat nating malaman ito. Isang commonality sa survey nung nag-research ako sa mga taong may cancer ay meat lovers. Dahil sila ay meat lovers, alam mo ba ang meat, it takes 1 month to digest, kaya ito ay nai-store sa colon. Pag ito ay na-store sa colon, nakokos ito ng constipation, hindi siya dadadigest. So yung dinudumi mo ngayon ay yung dumi mo, yung kinain mo last month pa. So anong nangyayari? Naiimbak sa colon at nagiging toxin, nabubulok, pinagbabahayan ng trillions of bacteria at nagiging acidic ang environment. Pag acidic ang environment, ang 60% ang oxygen na hindi makapasok sa ating katawan. So an acidic and anaerobic environment ay yan ang tirahan ng cancer. Siyempre, tirahan nila ang acidic and anaerobic environment. Mabilis silang mag-grow, mag-multiply,
at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan kung ikaw ay meat lover or mahilig ka sa mga exposures yung na-mention natin kanina. Sa survey ko, sa research ko, 90% ng cancer ay may poor eating habits. Maling pagkain na nagkukos ng nutritional deficiency. Pagka kinahiligan mo ang matatamis, mga pagkain na mga processed, mga junk foods, dito, na-mention ko kanina, nagiging toxic, naimbak sa colon, hindi na digest, nagiging toxin, hindi na nourish ang iyong mga organs, nagkakaroon ng nutritional deficiency dahil hindi nakakapasok ang mga nutrition sa ating katawan kasi barado, due to poor eating habits. So, kung ikaw ay nakakahiligan mo ang mga nutritional deficiency, wala kang lakas panglaban sa cancer. Ang cancer daw is a B17 deficiency, pero ito ay bagong discovery lamang that cancer is a B17 deficiency. So, ibig sabihin na katulad noon, unang panahon ang scurvy ay nakakamatay, pero nung natakbuhan nila ang cure for scurvy, which is vitamin C, wala nang namatay sa scurvy. So this time dito sa Tree of Life Healing and Weight Management Center, namin binibigyan ng B17 supplementation ang mga pasyente namin. Ang B17 ay matatakbuhan sa mga raw almonds, nuts, beans, apricots, peaches, celery. So kung hindi kayo makakuha ng mga sources ng B17, punta lang kayo sa amin dito sa Tree of Life at meron tayong B17 na pwedeng isupplement sa inyo. Okay. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng katawan na may self-healing ability para paglabanan ng cancer. May sakit pero merong solusyon ng Panginoon Diyos na hindi na kailangan pang gumastos ng milyon para magpa-chemo radiation. Pwede natin i-unlock ang ating body's ability. Yung katawan natin ay may self-healing ability para labanan ang mga cancer. Number 1 ay lifestyle change. According sa research ko, cancer is a lifestyle disease. Eat right to beat cancer. So, it's a lifestyle disease kung mahilig kang kumain noon ng mga carcinogenic na pagkain, matatamis, processed meat, soft drinks, pizza, lahat yan na wala namang naka-label dyan. Usually pag pumunta tayo sa supermarket, may mga labels, no salt, no sugar, maraming labels yan. Pero wala namang naka-label dyan na no carcinogens, no poison, wala namang nakalagay dyan, di ba? So dito, ibig sabihin, tayo na mismo mag-iimbestiga ano ang mga carcinogenic foods na makakakos ng cancer. Yun ang ating iiwasan, no? Mga preservatives na nakikita sa mga processed meat tulad ng hotdog, ham, spam, yun ay dapat nating iwasan. Ito ay mga food coloring, sugar lalo na, processed meat. Yan, palitan ng pagkain ng antioxidant na tinatawag. Dito sa kaliwa, yan ang mga pagkain na kinagiliwan mo, palitan mo na ngayon. Gawin mo ng antioxidant or superfood. Ano bang antioxidant? Ito ay chemicals na nag-neutralize ng free radicals sa katawan. Kailangan kumain tayo ng antioxidant ang mga pagkain para ma-prevent itong mga free radicals na to. Kasi pag kumain tayo ng maraming carcinogens sa ating katawan, nagre-release nga ito ng free radicals, nagkukos ito ng oxidative stress, nagdadamage ng DNA natin. So, yun ang nagkukos ng cancer. Nag-mutate, nagdi-divide abnormally at nag-grow abnormally defective, no? So, para mapaglabanan ito, kailangan kilalanin natin ang mga carcinogenic foods at kilalanin din natin ang mga antioxidant foods para malabanan natin ang cancer. So, dito, makikita natin sa picture, dito ay meron silang phytochemicals o mga chemicals, healing chemicals na tinawag curcumin na makikita natin sa mga ginger and turmeric. Dito naman sa siling labuyo, makikita natin capsaicin. Yan ay produkto o chemical, phytochemicals na nakakagaling. Sa tomato, may lycopene. Sa grapes, may resveratrol. At sa mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cabbage at mga cauliflower, may indol. Yun daw mga chemicals na meron sila na may antioxidant na pumapatay ng mga free radicals, mga cancer cells. Of course, yung carrots natin, meron tinatawag na beta-carotene at ang garlic ay may sulfide. So, yan ang mga kakagiliwan dapat natin na pagkain in exchange of mga pagkain, foods that kill and foods that heal.
Okay. Second ay tanggalin ang acid at mga toxins sa ating katawan. Ang toxins equals acid equals cancer. Kung ang root cause ng cancer ay isang acidic at toxic colon, isang kasagutan lang para sa ating lahat. Para gumaling ka, ma-unlock mo ang ability ng katawan mo to fight cancer, tanggalin mo ang mga basura sa katawan mo. Ikatlo, palakasin natin ang ating immune system. Kailangan strong immune system. Alam mo ang unang-unang simptomas na ikaw ay may magkakaroon ng sakit. Kahit anong sakit, magkakaroon ka ng sipon, magkakaroon ka ng panghihina. Ibig sabihin, bumaksak ng iyong immune system. So dito, para ma-unlock mo ang katawan mo to fight cancer, ay kailangan i-boost ang iyong immune system. Pang-apat, create a hostile environment for cancer cells. Hindi mabubuhay ang cancer sa isang hostile environment. Last but not the least ay iwasan natin ang emotional stress. Alam mo ba, according to my studies, 97% ng cancer ay related sa extreme emotional stress. So, yan ang mga 5 bagay o 5 pamamaraan para ma-unlock natin ang ability ng ating katawan para labanan ang cancer. How can you remove toxins from your body? Acid plus toxin equals cancer. Yan ang ating equation. Tatandaan natin, pag acidic ka, hindi ka sisingilin ngayon, hindi naman nangyayari ang cancer overnight. It is accumulation of toxins in your body sa mga pagkain kinain mo for the longest time. Kung ilang taon ka na yan, kung ano ang kinagiliwan mo, nag-accumulate sa iyong katawan, nagiging acidic. Ito ay dulot ng mga kinain natin noong nakaraan, nabubulok, pinagbabahayan ng trillions of bacteria sa ating colon. Pagka-acidic ang environment, 60% ng oxygen hindi makapasok. Therefore, ang acidic at ang anaerobic environment, ito ay perfect place na home, perfect home para sa isang cancer where they grow fast, multiply fast, dahil ito ang perfect place para sa kanila. So kung acidic ang iyong environment, wow, masaya silang lumalaki, lumalago, at sila ay mabilis na kumalat. So, paano ba natin ma-remove ito kung ang dahilan ng cancer ay toxic overload? Therefore, the conclusion is, the absolute first step towards sa kagalingan mo sa cancer ay tanggalin itong toxin na yon sa iyong colon. So, with a clean colon, cancer go away. Yan ang premise natin. So, paano ba? Nakikita natin, meron tayong hydrocolonics. This is a machine na parang labatiba siyang nililinis niya ang entire colon mo. Tinatanggal niya ang lahat ng dumi, parang labatiba siya. Ito ang cheapest at most effective way in the treatment of cancer. Ito ang latest breakthrough secret na natakbuhan dito sa Tree of Life Healing and Weight Management Center na hindi pa napag-aalaman pa ng iba. Kailangan linisin tanggalin ang mga toxins na ito na nagkukos ng acidity at nagkukos ng cancer at nagkukos ng poor nutrition. So lahat ng ito ay nagmumula sa isang dirty colon. Therefore, tanggalin ang acid, tanggalin ang basura, tanggalin ang toxins, bingo, cancer, go away. So, ang hydrocolonic ay isang machine na lilinisin niya ang entire colon, yung kasuluk-sulukan ng iyong colon hanggang sa mga nakadikit sa mga walls mo na itinatago mo na yan for several years ay kanyang babayuhin at kanyang tatanggalin. Na imagine mo, ang colon mo 5 to 6 feet long, at ito ay nag-double its size, nag-expand, punong-puno ng basura, punong-puno ng bacteria, fungus, and parasites. Pag nilinis yan with 5 gallons of water, filtered water, wow, pag tinanggal ang basura, wow, amazing result happen. Ito ang nangyayari, lumalakas ang iyong immune system, nare-repair ang mga damaged cells, at in just 10 days, lumiliit ang bukol. Talagang amazing result happen. So, okay, kapag sa ating katawan ay may naglalaban na bad cell and good cell, kapag malakas ang iyong immune system, syempre panalo ang ating healthy cells, So, kapag ang isang tao ay strong, ang cancer cells ay nade-destroy at nape-prevent sa pag-multiply at pag-form sa tumors.
hindi sila makapag-multiply ang mga cancer cells, magpo-form into tumors. Makikita mo, warak na warak ang breast ng darating na pasyente. Amazing, amazing. In 10 days, by giving them massive mega dose of vitamin C, wow, makikita mo yung kanila nare-restore yung dating nipple na nakalubog. Lumalabas. Subalit kapag hindi ka nag-undergo ng treatment sa aming modalities dito sa Tree of Life Healing and Weight Management Center, kahit na anong gamot mo dyan, hindi yun nag-heal. Isa sa mga simptomas ay isang breast wound that doesn't heal. Pero amazing, if you give them mega dose of vitamin C infusion, wow, bingo, natutuyo ang kanilang sugat sa breast. So, ito ay dapat nating malaman sa mga merong cancer. Kung ano ang treatment modalities na gusto mong patunguhan, dapat ma-inform ka dito. Ang chemotherapy, cut, burn, and poison, 3 lang ang papuntahan mo. Chemo, pinopoison niya ang cancer cells at pati healthy cells. Ang radiation, binaburn niya ang cancer cells at healthy cells, yung mga nag-grow rapidly, no? So, dahil nga pati healthy cells ay kanyang pinapatay, bumabaksak ang immune system. At pagkabaksak ng immune system, maraming complications ka, maaari mapatay mo yung mga cancer cells sa'yo. Pero tinamaan ka naman ng pneumonia para isang dahilan kung bakit mo ikakamatay. Dahil bumabaksak ang immune system, nanghihina ka, nalalaga sa mga buhok mo, yan ang nangyayari sa isang pasyente na nag-undergo ng chemo and radiation. So ang direction natin dito sa treatment modalities dito sa Tree of Life ay simple lamang palakasin ang iyong immune system para labanan ang cancer mo sa pamamagitan ng massive dosage, mega dose of vitamin C infusion. Of course, ang ating treatment modalities dito or direction, no? Ang goal natin ay palakasin. So paano palalakasin? Nourishing, no? Through juicing therapy, remove the toxins. Kasi pag ni-remove ang iyong toxin, 70% ng immune system natin ay nasa colon, lumalakas sila. So, strengthening by repairing and restoring the damaged cells through massive dosage of vitamin C. So, yaan ang nagiging dahilan kung bakit marami ditong pasyente gumagaling within 10 days. At kung pag pinagpatuloy nila ang aming itinuro sa bahay nila, yung mga tinuro namin, anong kakainin, wow! Dadating after several years or 1 year, malalaman mo nila, uy, cancer-free. Kaya nakakatuwa. Of course, nakakatuwa ang mga resulta kung susundin nila ang ating mga payo. Hindi ka na kinakailangan pang gumastos ng milyon-milyon dahil simple lang ang treatment dito. Palakasin ang iyong immune system para labanan ang mga cancer cells na nag-multiply fast o nag-grow sa iyong katawan. How can you make your body a hostile environment for cancer cells? So pag tinagalog natin, paano tayo magkikreate ng isang environment na hindi mabubuhay ang cancer cells? Paano di mabubuhay ang cancer cells? So ating liliwanagin na yon, hindi nila kayang mabuhay sa 3 bagay. Ano yun? Hindi nila kayang mabuhay sa pagka sila ay hindi mo pinakain ng pagkain nila. Hindi nila kayang mabuhay. Ano ang pagkain nila? Sugar and processed meat. So therefore, pag hindi mo sila pinakain ng mga sugar at mga processed meat na pagkain ng cancer, mamamatay sila. You starve cancer cells to death. They die a natural death. Kung nasaan man, hindi mo na kailangan mag-surgery sa kaliwang breast, maya-maya lumipat na sa kanan, sa surgery ka naman, mamaya lumipat na sa lungs, hindi na makaya surgery. Dito, wherever the cancer is in your body, you starve cancer cells to death kapag hindi mo sila pinakain ng pagkain nila. Ano ang pagkain ng cancer? 2 lang, sugar and processed meat. Wow! So kailangan maintindihan natin yan, sugar and processed meat. Anong sugar? Especially mga refined sugar. Lahat ng matatamis, iwasan natin tulad ng ice cream, cakes, no? Mga kinahiligan natin, mga kakanin, no? Especially ang mga Pilipino, nako, hindi pwedeng hindi kumain ng panghimagas patapos ng isang kainan, no? So, pwede naman tayong kumain ng matamis o yung medyo matamis naman. Ano ang pwede natin gamitin? Manuka honey or molasses or stevia. Huwag tayong gagamit ng mga sugar-free kasi ito ay may chemical na tinatawag na aspartame or ito, ang end product ng aspartame ay formaldehyde.
isang chemical na nakakamatay. So dapat nating maintindihan anong klaseng asukal ang pwede nating gamitin. Okay. So ating uulitin, start cancel cells to death. Huwag silang pakainin ng pagkain nila. Number 2, ayan, create an alkaline environment. Paano ba tayo makaka-create ng isang alkaline environment? Kailangan maintindihan natin ano ba yung acid environment and alkaline environment. Ang cancer ay di nabubuhay sa alkaline environment. So, ang diet na fresh veggies and juice, whole grains, seeds, nuts, fruits ay nagbibigay ng alkaline environment. So, dito, bakit naka-juicing therapy tayo? Sapagkat 80% juice and 20% cook. Kasi at 104 degrees Fahrenheit, ang mga enzymes sa ating mga kinakain ay namamatay. So, kailangan natin ng raw foods. So, ayan, 80% raw and 20% cooked, plant-based. Ayan. So, yan ay ating dapat malaman. You can create an alkaline environment if you eat plant-based diet. Now, how can you create an oxygenated environment? Also, supportahan natin ng exercise. Bakit? Ang exercise araw-araw ay makakatulong na magkaroon tayo ng more oxygen level kasi nagkakaroon ng increased circulation at sasamahan mo pa ng deep breathing exercise, no? So, yan ay natural way para mapaglabanan natin ang cancer na yan, ano? At dito sa Tree of Life Healing and Weight Management Center ay meron tayong tinatawag na ozone therapy, rectal ozone. Nagpapadala kami ng merong isang tube na ipapasok sa puwet para ipasok ang oxygen sa katawan. So yan ay mechanical way para matulungan ka mabigyan ng oxygen supply ang iyong katawan para makakreate tayo ng oxygenated environment para mapatay natin ang mga cancer cells sa katawan.